Magandang araw sa inyo mga katiktik. Ipapakita ko sa inyo ngayon kung paano linisin ang window type na media temperature aircon mga katiktik. Yan. Ayan po siya mga katiktik. Window type. So, samahan nyo ako mga katiktik maglinis. At kung bago ka lang magbaklas dito mga katiktik, do it yourself ang ating pag-cleaning. So, huwag ka nang matakot kung sarili mo naman yung aircon. At dito sa gagawin natin, siguradong hindi ka na matatakot kung paano linisin ang sarili mong aircon. So una, mga katiktik, hilain mo lang tong dalawang yung pihitan mga katiktik at yung tinuro ko kaninang mga tornilyo. At itong filter niya mga katiktik, hugutin mo lang sa gilid. Tapos yung mga tornilyo na tinuturo ko kanina, tatanggalin natin yung mga katiktik. So kita naman dyan mga katiktik kung saan yung may mga tornilyo at itong dikit na nasa taas. So hahatakin mo lang to mga katiktik pagkatapos mong matanggal ang mga tornilyo. Huwag kang matakot, hindi po yan mababasag mga katiktik. Kasi maganda ang klase ang plastic niyan mga katiktik. Kaya yun, pag natanggal na natin, sunod naman nating itanggal itong case niya mga katiktik. Yung sa taas, hahatakan lang din natin at yun, mabilis lang po yan mabaklas basta matanggal na yung tornilyo. At yun mga katiktik, may dalawang tornilyo dito na naghahawak sa ating motor fan. So ipapakita ko sa inyo ng malapitan yan mga katiktik para makita nyo. Yan. So ito yung tornilyo mga katiktik na humahawak dyan sa motor fan. Kailangan kasi natin tanggalin tong motor, baka mabasa pag nililinis natin. Importante po na hindi mababasa ito mga katiktik. Yan. So kailangan natin tanggalin lang yung dalawang tornilyo. Dalawang tornilyo lang yung nandyan. Kaya tanggalin natin yan mga katiktik. So pag natanggal na natin yan, sunod natin gagawin is ito namang sa gilid. So tatanggalin, nahulog pa yung isang tornilyo. Mamaya natin makukuha naman yun mga katiktik. At least natanggal. So nakita nyo mga katiktik na uuga na po natin. Kasi yun lang po yung humahawak niyan. So tanggalin natin tong styrofoam. Dahan-dahan mo lang iangat kasi baka mabasag mga katiktik. Yan. So pag naangat na natin yan, next natin mga katiktik is yung dito sa may freon mga katiktik. Yan. Tatanggalin natin to mga katiktik. Merong 4 na tornilyo sa baba mga katiktik. Yan, 4 din na tornilyo ito mga katiktik. Tanggalin natin. Yan. Sa baba po yun mga katiktik. Kailangan natin yan matanggal. So pagkatapos natin matanggal yan mga katiktik is kailangan naman natin yung dito sa kabila mga katiktik. Ilalapit ko lang ang camera para makita nyo kung saan yung tatanggalin natin mga katiktik. So ito yon mga katiktik ko. Yan, tornilyo. Gumamit lang tayo ng plies. Yan, isang pihit lang yan. Di naman mahigpit mga katiktik. Ayan, tapos pwede na natin kamayin. Yan, pag natanggal yung mga katiktik, syempre tabi mo yung tornilyo na yun. Kailangan yun natin mamaya pag nagasimbol lahat ng tornilyo. So tatanggalin natin tong parang cap. Yan, cover. So dito nga pala mga katiktik, meron tayong color coding sa wire dito. Yan, red, blue at saka black. So tandaan yung maigi mga katiktik kung saan po siya nakakabit. Ayan, yung iba dyan sinusulatan kung paano nila matandaan kung saan nakasalpak. So sa akin mga katiktik, dahil naka-video, mamaya pag nag-assemble ako mga katiktik, susundan ko na lang ang video. So hatakin mo lang siya gamit ang plies mga katiktik. Huwag kayong matakot, di po yan mapuputol. Basta tama lang po yung pagkahawak nyo sa iyong plies. Ayan. So, yun. Makikita mo naman kung anong nakasalpak. Blue. Yan. Blue naman nating huhugutin. Yan. Tapos, sunod is yung panghuli is yung black. So, ganyan lang. Basic lang ang pagbaklas nito mga tiktik para hindi tayo mahirapan maglinis. At lalagyan natin ito mamaya ng cover mga katiktik, plastic. So, madali lang naman yan. Takpan lang natin ng plastic yan. Kailangan dito mga katiktik, ito isang sa kabila kasi may wire pa para mahugot natin yung motor niya mga katiktik. Hatakin natin tong ground dito sa mga katiktik sa harap. Ayan. So pag nahatak na natin, meron ding 4 dito ulit na tornilyo. Yan yung nag-hold sa pihitan mga katiktik, tanggalin natin 4 na tornilyo yon. So meron pang isa dito nakatago mga katiktik, huwag niyong kalimutan may tornilyo dito. Yan, bali 5 po lahat ang tinatanggal natin diyan tornilyo. Yan, basta same model lang po tayo mga katiktik ng aircon. Walang maging problema sa inyong pagbabaklas. Yan, pag nabaklas nyo na mga katiktik, meron na naman tayo ditong tatanggalin dyan mga katiktik yung mga wires. So ito, itatabi lang natin yung mga tornilyo syempre. So ang next step natin mga katiktik is hugutin ulit yung
nakakabit na wire sa pihitan mga katiktik para matanggal yung motor natin, yung nasa gitna. Yan, madali lang naman siya mga katiktik. Yan, madali lang. Ipapakita ko sa inyo ng malapitan yan. I-arrange ko lang yung wire. So, standby lang kayo dyan mga katiktik. I-arrange ko lang yung wire at ilalapit ko yung camera para makita nyo talaga kung saan yung binabaklas. Kasi pag di natin binabaklas yan, kapag nabasa yung pihitan natin, is posibleng magsushort yan mga katiktik or hindi nagagana. Kaya kapag naglinis kayo totally ng yung aircon na window type na media yung mga katiktik brand, ganito. So, dapat kailangan talaga natin baklasin ito. Yan, ito mga katiktik, sa pihitan sa baba. Yan, ito yung huhugutin natin ng mga wire. So, tandaan nyo naman ulit mga katiktik. Gagamit pa rin tayo dito ng plies para mahugot. Kasi sinubukan ko na kamay ang ginagamit ko, hindi po siya nahuhugot. Talagang nakasalpak siya. Kaya kailangan natin ng plies para mahugot ito mga katiktik. Yan. Ito yung sa pihitan. Kasi ito yung mga wire na kailangan hugutin para tanggal natin, madala doon sa motor mga katiktik. Siyempre, mamaya pag nag-assemble tayo, ibabalik lang natin. Kaya, yung sinasabi ko sa inyo mga katiktik, tandaan nyo yung mga color para maibalik nyo yung maayos. Sa akin, walang maging problema dahil naka-video po ako. Ayan. May may reference pagbabalik niya mga katiktik. So, titingnan ko pa kung anong mga wire ang naka-connect niya galing sa motor mga katiktik, sa kanyang motor. Ayan. Ito pang kulay brown dito mga katiktik, hugutin natin at saka yung black. Dito naman sa pangalawang switch. Yan, huhugutin lang natin yan. Bali, ang nahugot natin na wire lahat is 3, 4, 5, 6 po yan lahat mga katiktik ang mahuhugot natin na wire. 6 na piraso. So, hugutin natin. Huwag kayong matakot mga katiktik kung sarili nyo naman. DIY naman to, ang DIY cleaning, kasi hindi ko po alam kung magkano ang labor sa aircon technician, no? Kung magkano, hindi ko po alam. So, DIY. So, good naman to mga katiktik, kapag susundan nyo, is hindi po mapahamak ang yung aircon dito. Kasi legit po ito mga katiktik na na pagbaklas at pagbalik. Yung pagbalik mga katiktik, hindi ko na pinapakita kasi ginagamit ko yung video na to para titingnan ko kung anong mga wire ang dapat natin isalpak para hindi tayo magkalito-lito. Yan, ito pa, may isa pa. So, tandaan yung maigi mga katiktik pagdating sa mga wiring. Yung paglilinis, walang problema. Baka mamaya pagbalik nyo, hindi na gagana. Pero pag sinundan nyo itong video na to, sure ball po yan gagana dahil ito mga katiktik, nakadami na tayong baklas dito. Ito na yung panghuling huhugutin natin mga katiktik. So, malalaman mo naman yung mga wire na dapat mong hugutin, yung galing nga sa may motor. So, mababaklas na natin ngayon yung motor yung nasa gitna mga katiktik. Yun, itatabi natin to. Ayan. So, pag natanggal na natin yung mga wire, siyempre, hahatakin na lang natin to mga katiktik. Ayan. Yan. Ito kasi yung kailangan nating tanggalin kasi hindi naman siya malulusot doon. Ayan. Pag natanggal na mga katiktik, ayan, may mga dumi din. Ito pwede rin kalasin. So, sa akin, hindi ko na kinalas. Ginamitan ko na lang ng span. So, ito na yun mga katiktik. Yung may preon mga katiktik, no? Lalagyan lang natin yan ng cover na plastic. So, ito, ready to car wash na yan mga katiktik. Car wash ang tawag kahit aircon wash yan mga katiktik. So, ito pala ang gagamitin natin sa paglilinis ng ating aircon. Yan. Pang car wash yung gamit natin. Yan. So, assemble ko lang mga katiktik ng mabilisan para hindi maubos ang inyong oras. Yun naman talaga mga katiktik, ang importante doon yung pagbaklas sa mga wire at saka yung sa mga tornilyo mga katiktik. Yan. Pag naikabit na natin to, na-assemble at sisimulan natin, lipat ko lang to yun sa CR mga katiktik para malinis natin ng maigi. Ayan. So, yun mga katiktik, nalagyan na natin ng plastic cover ang sinasabi ko kanina. So, mag-prepare lang tayo ng malinis na tubig. Siyempre, isprayhan natin mga tiktik. So, tansyahin nyo lang, na-adjustan naman yung pressure ba, huwag masyadong malakas. Baka pag malakas masyado, masira yung styrofoam na naiwan dyan mga tiktik. So, yun, nagtalsikan po yung mga dumi. So, siyempre, ayusin nyo na lang mga tiktik. Ito kasi sa akin, medyo matagal-tagal na din na hindi nalinis. Kaya
kayo na din bahala. Makikita nyo naman kung nalinis na yung aircon or hindi pa. So, yun mga katiktik. Yan. Siyempre, kailangan natin ayusin ang paglinis. Back to back ang mga katiktik, back to back yung paglilinis natin. At siyempre, kailangan natin dito lagyan ng sabon mga katiktik. So, na malinis, tapos sabon. Tapos, babanlawan din natin yan mga katiktik para mas maganda at mas malinis. So, ang gamit ko ditong sabon ay mismong panglinis ng aming pinggan. Ginamit ko dito. So, ipapakita ko sa inyo mga katiktik pagka natapos na yung ano niya, natanggal na yung mga dumi. Saka natin sasabunan para sure ball na walang naiwan. Ayan. So, linis na linis po yung tirada natin dyan mga katiktik kasi matagal naman tayo maglinis ulit ng buuhang linis. Kasi every 2 weeks ako, 1 week, nililinis ko lang yung filter. So, kaya makakatipid yung mga alikabok na hindi po pumapasok basta-basta. Kaya, ito ngayon, panglahatan to. Pwede ito gawin every 6 months. Yung iba, 3 months kasi masipag sila mga katiktik. Sa akin, 6 months. Kung kaya, yung iba 3 months, nililinis na nila mga katiktik. Sa akin, 6 months lang. Kasi masyado tayong may ginagawa pa tayong iba. Kaya every 6 months lang, okay na siguro yung mga katiktik. At ito na yung sabon na sinasabi ko mga katiktik, panghugas ng pinggan. Yan, nilagyan ko yung tubig para mahigop niya yung sabon mga katiktik. So makita nyo naman kung gaano ka-effective. Ayan o. Bulang-bula, talagang pumapasok siya sa loob-looban ng parang radiator niya mga katiktik. Ayan o. So pumapasok sa talagang sure ka mga katiktik. Pag nakita mo ito, sure ka na nalilinis po talaga ang yung aircon mga katiktik. Ayan o, papakita sa inyo. Ayan o. Tumatagos po yung bula sa kabila. Ayan, sobrang linis na po niyan mga katiktik. Pwede na dilaan. Yan. So, yun mga katiktik, oh. Wait lang. Pati mga filter, syempre linis ko at yung case. So, kayo na bahala tumingin doon sa inyo mga katiktik kung talagang nalinis na ba. Kasi itong sa akin, oh, nalinis na. Marunong naman tayo maglinis kaya hindi ko na pinukusan masyado ng aking video. At yung pagbalik nito mga katiktik, hindi ko na rin masyadong binidyo mga katiktik at hanggang sa pag-testing niya. So, binidyo ko rin yung pag-testing baka hindi nagagana. So, pagkatapos ng sabon, babanlawan ulit natin ng tubig na walang sabon mga katiktik. At yun, nakita nyo naman, pagkatapos niyan, gumamit din pala ako ng sponge dito mga katiktik na magic sponge. At ma-type mo yan doon sa Lazada kapag meron kayong Lazada. Type mo lang magic sponge para mas mabilis mawala ang tubig niya mga katiktik. Yan. At yun, pagkatapos niya mga katiktik, i-assemble na natin at panoorin mo na lang hanggang sa pag-testing natin no, mga katiktik. At yun mga katiktik, wala nang natirang tubig no. So ready na tayo mag-assemble. Babaklasin lang natin yung binalot natin. So wala talagang nakapasok na tubig. Siyempre babalik natin yung motor niya mga katiktik. Yan, dahan-dahan lang sa pagbalik. At ititesting mo ito mga katiktik kung umiikot ba. Ayan, oh. Itesting mo kung kapag umiikot kasi mamaya sumasabit. So pag natesting mo na umiikot mga katiktik, syempre kailangan mo munang i-tornilyo yun mga katiktik. Tornilyo muna natin yung dalawang tornilyo. Yung tinanggal natin kanina ng una. So kailangan natin i-tornilyo ulit para may ano siya, kapit na. No, pag na-tornilyo na natin mga katiktik, sunod natin gagawin is yung nandito. Balik lang natin, isalpak lang natin. So, hindi ko na ipapakita sa inyo kasi gagamitin ko yung cellphone mga katiktik sa pagbalik ng mga wire kasi di ko kabisado yung wire. Yun lang. Pag naibalik nyo na mga katiktik, tutornilyuhan nyo na lang lahat. At syempre, yung cover niya at yung filter sa taas. So, balik, tornilyo mo lang lahat mga katiktik. Back to basic lang. Balik mo lang lahat yung mga tornilyo niya. Ganyan lang kabilis mga katiktik. Naway may nakuha kayong idea dito mga katiktik sa media na aircon mga katiktik. Huwag naman sanang kalimutan mag-like at syempre mag-subscribe na rin kung isa ka sa nanonood dito. At lalo na kung umabot ka pa dito sa dulo mga katiktik, maraming salamat sa iyong suporta sa aking channel. Ayan, malapit na tayo matapos mag tornilyo. Yan. So balik lang natin yung mga pihitan. At pag naibalik na, syempre, kailangan na nating buhatin at ibalik natin sa kanyang kinalalagyan. Yan.
Siyempre mga katiktik, pagkalagay ko, tinambay ko muna dyan ng mga 3 to 4 hours bago ko i-testing. Yan. Ganon din ang gagawin nyo kasi baka nauga-uga yan natin mga katiktik. Kaya kailangan muna natin itambay bago i-on ulit. Mga katiktik, isasaksak na natin ang ating aircon. Testing na natin kung umaandar pa natin. Nako, umaandar pa. Ayan. Umaandar pa mga katiktik. Ayan. Try natin kung lumalamig siya mga katiktik. Antayin natin. Oo, lumalamig mga katiktik. Okay mga katiktik ang nilinis natin. Ramdaman ko yung lamig niya. Alright, salamat sa panonood at hanggang sa susunod na mga video about sa media na aircon mga katiktik. DIY cleaning. Yan. Listing lang yun.